Mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid, at narito pong muli tayo ngayon para magbulay-bulay ng salita ng Diyos. So ano po ba yung talagang ginagawa natin? Bakit po kailangan natin magbulay-bulay o mag-aral ng salita ng Diyos? Ito po sinasabi niya sa Matthew chapter 4, na kung saan ang sabi po doon ay nung siya ay tinutuya ng Diablo ang ating Panginoong Hesus, ang sabi niya rito, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So, ibig sabihin, hindi lang po tayo mabubuhay sa pagkain or sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya. Yun po yung sinasabi rito, na kaya po tayo nagbubulay-bulay ng salita, kasi po ang buhay natin dito ay pangsamantala lang, dito lang po yun sa lupa. Pero yung buhay na para po sa makalangit ay kailangan po natin yung sinasabi na pakainin din natin ng spiritual life natin, spiritual ng ating pong pangangatawan. Yung soul po natin, kailangan po ito makatikim din o makakain din po ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, yung buhay po na ipinapangako sa atin ng ating Panginoong Diyos ay yun po yung makamtan natin, yung buhay na yun. Kaya lang, hindi po natin yung makakamtan kung hindi tayo hindi natin pakakainin ng ating spiritual life. Ito po yung ating kaluluwa, yung soul natin ng salita ng Diyos. So yun lang po yung mga kapatid, pero hindi po yung ating paksa, hindi po yung ating pagbubulay-bulan. Una po pala, pagpalang umaga pong muli sa inyo, at doon po sa huli ko pong post, marami pong nag-share. Salamat po sa mga nag-share. Pero hindi ko po nakikita yung ibang nag-share doon. Kaya kasi nga po hindi po ako nagbabayad dito. Wala po akong binabayaran dito. So nag-share lang po tayo ng gospel, at malaking bagay na po yung sharing ng bawat isa. At yung mga nag-like, yung mga nakinig po. Napakaganda na po nun para sa buhay natin, para tayo din po magkaroon ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. So manalangin po muna tayo mga kapatid. Ama po namin dakila na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang patuloy namin pagkain, O Diyos, na kung saan Ikaw ang Diyos namin dakila. Ikaw ang Diyos namin na pinupuri, sinasamba sa kaitaas-taasan, sa pangalan po ng aming Panginoon pagligtas. At bago po kami dumulog sa inyo, Lord, na mga Panginoon, linisin mo aming puso't isipan, na sa ganun Panginoon, malaya po kami na makakaharap sa inyong paanan, na sa ganun Panginoon, maging kaya itong aming pong ginagawa, at para lamang po sa inyo. At ang inyong lingkod, gamitin niyo po bilang dalo ng pagdala salita, at wala po akong ibang itinatas kundi yung pangalan, hindi po ang aking sarili, O Diyos. At ganoon din po sa mga nakikinig nito, sa mga nakakapanood nito, patuloy bigyan mo silang kapayapaan, bigyan po silang pag-iisip na maganda, bigyan mo maging malinis ang kanilang puso't isipan, at patuloy na kilalanin kang Diyos bilang Diyos na tagapagligtas. At ang lahat na ito, pinabalik ko po ng papuri, pagsamat, pagdakila sa pangalan po ng Panginoon Kristo lamang. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. So yun po mga kapatid. So ang ating pong una po, ang ating pong title ngayon ay sinasabi po sa ating pag-aaral, na kung saan makikita natin ito. Ito po ay makikita natin una sa Hebrew chapter 9 verse 24 to 26. Pero ang talagang title po natin dyan ay Jesus Christ entered heaven itself. So ibig sabihin, wala po siya ibang dinaanan, wala po siyang ibang ginamit para po makarating doon sa heaven. Yun po ibig sabihin dito. At bakit po? Yun yung ating title. Sabi po dyan, una po yung question. Ito po yung question, why Jesus Christ is Lord? Sabi doon, at why Jesus Christ not offer to a sanctuary like other high priest? At yung isa po ay Jesus Christ, His blood is enough to enter in heaven. Yun po yung ating pong pagbubulay-bulan mga kapatid. So iuhul ko na lang po itong aking video, at kung maaari po subaybayan niyo lang po ako sa YouTube, ano lang po tayo, mag-subscribe. Wala naman po itong bahid. I-click niyo lang po yung subscribe, makikita niyo po doon yung aking video sa sa YouTube po, kasi po ito po ang ginagawa, nakukumpleto ko po itong video sa YouTube. So yun po mga kapatid, pero meron din po ito, mag-share pa rin po ako nito sa FB,
at sa mga stories ko mga kapatid. Pero huwag niyo pong kalimutan yung ating pong like and share. Malaking bagay na po ito. At sa Panginoon Diyos na po ito ginagawa, hindi po para sa akin mga kapatid. Ayun po yung makikita natin para sa sarili natin na kung saan willing po tayo na magbulay-bulay ng salita ng Diyos, ibig sabihin doon. So yun po yung ating pag-uusapan mga kapatid. So basahin na po natin yung ating main topic at ito po yung makikita natin sa Hebrew na kung saan itong Hebrew na to, yung ibang pastor sinasabi rito, sulat daw ito ni Pablo. Pero malinaw dito na itong Hebrew na to, sulat ito ng lahat ng mananampalataya. Kasi wala naman dito sinabi na si Pablo ang nagsulat. Yung po nakita ko po, binasa ko lang po dito sa NIV. Akin po binabasa mga kapatid. I'm just reading the NIV Holy Bible, New International Version. So ito po yung ating paksa ngayon, ating pong main topic ngayon pag-uusapan. Hebrew chapter 9 verse 24 to 20:26, sinabi po rito, for Christ did not enter a sanctuary made with human hands, that was only a copy of the true one. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. At sa 25, nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. And 26, otherwise Christ would have had no suffer many times since the creation of the world, but he has appeared once for all at the culmination of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself. So anong ipinapakita rito mga kapatid? So yun po yung mga katanungan doon na bakit po kailangan gawin ito o bakit po ang Diyos ang ating tinatawag na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. At tungkol po doon sa pag-offer na sinasabi, hindi po ito ginagawa ng kung saan ng mga high priest na kung saan ginagawa, palagi sila nag-offer ng mga time na yun kasi kapag pumunta ka sa sanctuary, kailangan mag-offer ka ng blood ng hayop. So ito yung ginagawa ng mga high priest ng mga panahon na yun. Pero si Jesus Christ hindi na. So yun po yung ating main topic po natin dito. Yun lang po yung katanungan, yung una no. Ang main topic po natin dito is sabi po ito, ginawa ko po ito at ginawa po itong ating main topic para meron po tayong basehan dito. Ginawa ko po ito at nakita ko po doon sa atin pong pinagbubulay-bulayan. Ito po yung sinasabi dito. We need blood of Jesus. And pangalawa po, without His blood, we cannot save. Tapos yung 3 naman, Jesus Christ is Lord. Yan po yung ating pag-uusapan. Doon po muna tayo mga kapatid sa we need the Lord, we need the blood of Jesus. Yun po yung sinasabi doon. Bakit? Bakit natin kailangan yun? Titingnan natin mga kapatid kung wala yung pangyayari na yun hanggang ngayon, mga kapatid, nandun pa rin po tayo sa ating pong, yung mga batas po nung mga panahon na yun. Kung wala po yung dugo na ginawa ng ating Panginoon Kristo, mawawala po yung natin, yung ating pong pananampalataya, nandun pa rin po tayo sa kautusan na kung saan yung 10 utos, nandun pa rin po sa atin yun, sa buhay natin. Doon nga lang sa 10 utos, ay hindi na natin ito magawa. Bukod pa ron, maraming ikinarga. Kung titingnan natin doon sa Old Testament, yung mga bagay na pati pag-aalay, kailangan gawin mo ito. Ang daming batas ng mga panahon na yun. Halos ayoko ng bilangin. Gusto ko kayo po magbasa niyan doon po sa Old Testament. Napakarami po niyan. So, ang pinapakita po ron, bakit po kailangan? Sabi dito, why? We need blood of Jesus. Bakit po natin kailangan yun? Yun po yung dahilan kasi nga po mga kapatid, kung wala po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nakatali pa rin po tayo doon sa mga kautusan na kung saan yun nga po yung mga sa Old Testament. Doon lang po sa 10 utos ay hindi na po natin magawa. Lalo po kaya yung mga iba, pati yung mga pag-aalay. Kaya po nung time na yun, kaya nga si Jesus Christ, yun po yung kanyang ginawa, Yun po yung kanyang ginawa dito sa lupa. Ginampanan niya yon para ipakita sa atin para magawa natin yung mga bagay na dapat nating gawin.
Kaya kailangan yun na lang po ang ating gagawin. Kung ano po yung ginawa ng ating Panginoon Kristo, yun lang po ang ating gagawin. So puputulin ko po muna ito, magkaroon na po tayo ng part 2.